Hey guys, this is Jeff Abanti again. How are you guys? Ayan po, sinishare ko sa inyo ang pagpagawa ko ng bahay kasama ng aking tatay at ang aming foreman. At yan ang nanay ko magsasalita. November 28, 2022, karon ang sugod sa pagtrabaho sa balay ni Jeff Dede Baliola, ang nangulo sa pagtrabaho si Frances. Ayan guys, nanay ko ang siyang namumuno sa pagpagawa ng bahay ko. Ayan po, actually, regalo ko po para sa kanya yan dahil alam niyo bilang isang anak, matagal nang nawalay sa magulang, try kong mabigyan siya ng komportabling tahanan dahil kita nyo naman yung aming bahay na luma, sirang-sira naman yan. Ilang years na naming bahay yan. So yung lupa kasi ay mapupunta sa akin yung lupa na yan, part na yan, kaya pinagawan ko ng bahay para matirahan na aking nanay at kasama na aking tatay. So napakahirap pala guys pag yung may existed na bahay na luma tapos magpagawa ka ng bago, nahihirapan po ang mga trabahante ko dyan dahil may nakatira dyan habang gumagawa sila. So ginagawa nila ng paraan, sabi ko diskartehan nyo na lang, sabi ko sa foreman ko na si Frances, diskartehan nyo kung paano magawa yung bagong bahay na mayroong existed na lumang bahay. So yung lumang bahay po ay bahay po namin yan noon. At pinagawan ko ng medyo mas malaki naman. Ang kabuuan po ng bagong bahay na pinatayo ko ay nasa 160 square meters lang naman po ang laki niya. So ayan po, kung makikita nyo, nagbubuta sila sa loob. Medyo nahirapan sila dyan pero dahil nga madiskarte yung aking foreman si Francis, ginawa niya ng paraan yan. So guys, para sa kaalaman ng gustong magpagawa ng bahay, medyo madugo po ang ating bulsa dyan. Gabi ba ni kaon ba ka? Medyo malaki-laki po ang ating gastos dyan sa pagpagawa ng bahay. At tayo pong mga anak na naghahangad na mabigyan ng bahay ang ating mga magulang, huwag kayong mag-alinlangan na ibigay nyo na habang malakas pa ang inyong mga magulang para naman wala kayong regrets pagdating ng panahon na hindi naman nila maranasan yung the best na para sa kanila. So kung kayo ay tulad ko, isang OFW na gusto nyong mapaligaya ang inyong magulang habang malakas pa sila, gawin nyo na guys dahil para mas maramdaman nila na nagmamahal kayo sa inyong mga magulang. Bilang isang anak na malayo sa magulang, ito po ang masasabi ko, gawin nyo ang the best para sa kanila dahil mahirap po na hindi nyo sila mabigyan ng magandang hindi man bahay o ano man na ikakasiya nila. Bigay nyo na guys habang sila'y nabubuhay pa dahil pag wala na, saka pa lang kayo mag-iiyak sabihin nyo may regrets ako dito, ganyan. So ngayon pa lang mas malakas pa kayo, malakas pang magulang nyo, bigyan nyo na sila ng pagkakataon na ipadaba sa kanila yung pinaka the best para sa kanila. Kung makikita nyo yung guys, yung lumang bahay, ayun po, kinain po ng bagong bahay yan na pinapatayo ko. Medyo sabi nga ng aking foreman ay mahirap daw, pero dahil nga madiskarte siya, yan, purong bakal po guys ang aking pinagawa. Puro po yan GI, hindi po yan yung mabilis na kalawangin na bakal. At saka yan po yung pinaka mga makakapal na bakal na pinapagawa ko. Sabi ko nga sa foreman ko, diskartehan mo na para naman ayun po guys, nakikita nyo yan, yung lumang bahay ay kinain ng bagong bahay para medyo
magastos po ang pagpagawa ng bahay para sa kaalaman ng lahat. Dapat nakahanda tayo na meron tayong mapagkukunan dahil pag ganito kaganda yung gagamitin mong mga materyales, medyo pricey po siya guys, para meron lang kayong idea. At saka medyo ang mga bayad po ng ating mga karpentero is medyo, kung ikumpara naman sa Manila, hindi sila ganun kamahal. So kung magpagawa kayo ng bahay, depende sa lugar kung saan kayo nakatira, kasi magkakaiba po pati presyo ng mga materyales, medyo magkakaiba yan. So pero sa ngayon mahal po talaga ang mga materyales, lalo na itong ginamit ko is mga GI po yan siya lahat. Ang kagandahan lang kasi sa GI ay hindi siya kinakalawang. So yan po ang napili ko na ipakabit dyan. Kahit papano is tatagal naman yan. Kung makita nyo yung aming luwang bahay, dyan po ako lumaki. Bahay po namin yan. So giba-giba na ang bubong, oh. Kaya sabi ko sa nanay ko, ipapagawa kita ng bahay, ma, sabi ko. Dahil tuwing ang uulan, nababasa daw sila. Kasi diyan po nakatira ang aking kapatid. Halos silang lahat dati nandyan sila nakatira. Dahil ako'y wala naman dyan since ako po'y nag-iedad ng 18 years old, ay umalis na po ako sa lugar namin. At dahil nga palagi kong nakakausap ang nanay ko, lagi silang nauulanan, hindi na napapagawa yung bubong. So naisipan ko, dahil hindi naman mapagawa ng bahay ng aking mga kapatid, dahil kahit nasabihin natin ay sila yung mga professional, pero alam mo na kung minsan depende pa rin sa anak So, yan guys, aking mga kabahante kasama ng aking foreman, masayang-masaya sila. Yung foreman, hindi yan patayo tayo, talagang yan ang nangunguna. Yung nakaputi na yan, yung katabi ng nakaharap dito. Malupit yan, talagang hindi yan nagre-relax tulad ng ibang foreman na utos lang kayo utos. Yan, talagang nagtatrabaho yan. Yan kagandahan dyan sa kaya mamili kayo ng klase ng foreman na yung talagang mapagkatiwalaan nyo. Ayan, gumagawa na sila ng pang-flooring sa kwarto po namin yan. So ang room po nito guys, meron siyang 3 room, isang CR doon sa main bedroom sa amin. Meron po siyang CR sa gitna ng dalawang bedroom, ng bedroom 2 at saka bedroom 3. So, yun po ang niyan. So, kung makikita nyo guys, yung taas ng bintana, naka-beam po yan. Full beam po ang ginawa dyan. Nilagyan talaga ng beam yan. Hindi yung nakapatong lang na, kung makita nyo, solid yan. Hindi yan putol. Ayan ang kagandahan. May beam na dyan. Magbibeam pa sa taas, magbibeam pa sa baba, at saka sa ilalim. So, medyo maganda yung ginagawa ng aking foreman. At saka number 1 pala, kung kayo magpapagawa, dapat kayo ang masunod. Kasi ang foreman gagawa lang yan sa gusto nyo. So itong part na to, ito pa yung part ng kwarto lahat. Kasi may nakatira pa nga dyan, yung mga magulang at saka kapatid. So one side lang muna ang ginawa nila. Makikita nyo, nandun kikita nyo pa yung mga kama, mga lumang gamit. So ganun kahirap magpagawa ng bahay pag mayroong existed na lumang bahay. So iyan po guys, kung makikita nyo, halos purong bakal po yan talaga. Purong bakal po. Talagang sabi ko nga, yung lumang bahay namin is gawa po yan. Yung lumang bahay po namin, gawa po yan sa Nara guys. Pero pagdating ng ilang taon, talagang bumigay din siya at kinakain din siya ng anay. Kahit sabihin mong napaka quality nung klase nung kahoy na ginamit namin. Ayun, nasa bubong na po sila. Nag-aayos na po sila ng bubong.
At saka yung bubong niyan guys, yan po yung color rope. Medyo pricey po siya, pero quality po yan siya guys. Yan yung pinakamakapal na ano, 1.5 yung kapal na. Kung kayo magpapagawa, kung mayroon naman kayong magandang budget, gawin nyo yung pinaka the best na no, bubong. Color rope na para hindi na kayo magpipintura, tsaka kabit lang ng kabit. Yung one side niyan, hindi ako nagkakamali, umaabot po siya ng, yung side na lang yan kasi nung pinaano namin yan is nagkakahalaga po siya ng 38,000, yung bubong lang, color rope. Di pa kasama yung mga trusses niyan, yung bubong lang, yung side na yan. So magkakaiba pong price niyan kasi yung harapan din sa kabila po niyan, halos kasing laki po itong side na to yung ginagawa nila ngayon. Basta kulang-kulang po ang ano ko diyan sa bubong pa lang. Yung bubong lang, hindi kasama mga trusses, is nasa 100,000 na po yan. Ayan po guys, nagbubutas po ng ano, ng puso negro. Diyan po namin ilalagay yung puso negro. Makikita nyo, malalim po yan at saka mahirap po diyang hukayin dahil may mga malalaking bato po dyan sa lugar namin. Kita nyo, yan, masipag din yung aking trabahante na yan. Kita nyo naman. Ayan po, napaka tigas po ng bato na yan. Talagang matyaga lang aking ano, yung trabahante. Ayan, nanay ko ang siyang taga-video niyan. Ayaw, muntik pa nga. Yung nanay ko, muntik mahulog ang phone. Ayan po guys, one side pa po ang nagawa dyan. At saka nung time na ginawa yan, medyo maulan po sa lugar namin. At saka medyo nahirapan po sila talaga dyan dahil nung mga panahon na yan is maulan po. Makikita nyo naman yung ano, makikita nyo yung tatlong mga bintana niya, malalaking bintana yan. Hindi po yan yung normal na bintana, malalaki pong bintana pinagawa ko dyan guys. Ayoko kasi yung maliit dahil request ng nanay ko, gusto niya malaki yung mga bintana. Makita nyo yun, so malalim na. Nasa, hindi na makikihalos na nabaon na yung naghuhukay, nasa ilalim na. Yan, makikita nyo guys, so yung ano, yung beam ng ano, ng taas ng bintana. Beam yan, dire-diretso hanggang dulo. Ganun po sila magtrabaho niyan. So, sa ganitong kalaking bahay guys, na 160 square meters siya, ang kalakihan nito. Kasama na po ang terrace. Kasi talagang pinalakihan ko yung terrace dito. Kasi, alam mo, pag probinsya, ayan ang magandang tambayan. Pag hapon, umaga, kung baka sakaling pagdating ang panahon na ayaw rin naming magtrabaho abroad, meron po kaming uuwian na tatambayan. Ayan po guys, kung makikita nyo, aking purma, nangangamay talaga yan. Hindi yan yung patayo-tayo lang. Ganun katindi ang aking purman. Makita nyo, ang lakas ng hangin, no, di ba? Makikita nyo sa video, napakalakas po ang hangin dyan. Dahil panay po ang ulan ng time na yan. So, ayan guys, para sa kaalaman nyo, ang door po namin yon is gawa po sa Nara. Pinagawa ko po yon. Ayan, yung bintana po namin is medyo pricey po ang bintana na ganyan. Dahil ayaw ko po nung sliding, dahil gusto ko yung ganyan dahil malamig. Makita nyo, purong white po ang aking pinagawa. At saka makita nyo yung mga aparador na aking ang sliding lang po guys, yung sa harapan ng ano, ng kusina. Ito po ang mga kwarto. At saka mga puti po ang aming mga pinto dyan. Ayan. Sa labas yan. Papunta sa galing sa ayan, yung salas. Mga ano po ito. Kwarto po ito guys. Ito yung kwarto namin. Yung main room niya. At yatawag. Ayan. May lumang ano. May mga gamit na dyan. Ayan po. So, nandiyan kasi ang nanay ko. Magulang ko. Tsaka kapatid ko, kanyang pamilya, diyan pa sila nakatira sa ngayon. Dahil soon, lilipat na rin sila sa panibago nilang bahay. So yung guys, kung kayo may mga kapatid na wala pa ring bahay at may pamilya na,
ay dapat magpursige na kayo tumayo sa mga paa nyo dahil hindi po ganun kadali ang magpamilya. Kailangan po nating tumayo, hindi tayo aasa sa ating mga magulang dahil darating ang panahon ang ating magulang manghihina po yan at hindi po tayo aasa dyan. Dahil nga ako ay 18 years old pa lang, wala na sa tabi ng magulang ko, nakatayo po ako ng mas maaga sa aking mga paa. Ayan po ang CR ng main room namin. Ayan po yung CR niya. Purong white lang po talaga ang aking gustong wall. Hindi pa namin alam kung pag-uwi namin babaguhin pa namin yan o ayan po. May CR na po siya. Ayan, puti nga lang talagang pinakabit ko. At saka request po ng nanay ko yan na magpagawa po ng bahay is puti po halos lahat. O ang tawag yan dirty white. Dirty white ba? Yan. Ayan po sa labas, may kisame po yan. Gawa po siya sa tawag ito, yung plywood na hindi na babasa, hindi na nasusunog. Ayan po. Ang tiles sa tiris namin. Dalawang po yan, dalawang kulay. Dahil yung kalahati po niyan is po parkingan na yan. Ayan po, two color po yan. Medyo by brown, may pagka itim yung yung kabila kasi parkingan po yan. Tsaka ito ay puti. Malaki pa ang terrace niya, guys. Kaya kung kayo ay magpapagawa, medyo ihandaan nyo ang inyong mga kabulsahan dahil hindi po ganun kadali ang pagpagawa ng bahay. Pero dahil nga ay gusto kong paggawa ng bahay ang nanay ko, ginawa kong lahat para maranasan niya bago man lang. Ayan na po, guys, ang bahay. Hindi po siya tapos, to be continued po. May mga kadahilanan bakit hindi po siya tapos at i-share ko po sa inyo. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here